Ngayon no, mga kababayan, pati ho si Senador Lacson, nagtatanong na din, ano ba nga naman ang nakukuha mo sa China? Bakit ganyan mo ipinagtatanggol ang China? Lacson, Tumarcoleta, ano ba ang meron ang China? Kasi ho, imbis na mga kababayan, yung mga Pilipinong senador o mga kapwa natin Pilipino, mga bossing, ang magtanggol para sa ating bayan, sa ating mga teritoryo, ay masaklap po. Sila pa ho mismo, mga boss chief amo sir, ang parang gustong magpamigay ng ating mga teritoryo. Unang banat ni Marcoleta, ano ang sinabi niya? There is no such as West Philippine Sea. Sumunod na banat ni Marcoleta, mga bossing, i-give up ang KIG. Ngayon, hindi maiiwasang magtanong ni Senator Ping Lacson, no, ano ang nakukuha mo sa China? Magbalik tanong tayo doon sa sinabi ho nung anak ni Juan Ponce Enrile. Balikan lang ho natin. Merong mga Pilipino, no? Merong mga Pilipinong nakakakuha ng pondo galing sa China upang sa ganon ay kalabanin ang ating mismong gobyerno. Anong estilo ho yun? Tayo-tayo mag-away, no? Tayo-tayo ang magpabagsak sa gobyerno natin. Para kapag ready na ang China, entra na lang sila at napakadali para sa kanila. Yun ang tanong ko po. No? Yun ang tanong ko, mga bossing. Nakakatanggap ba si Marcoleta ng pera galing sa China? At syempre, tumatakbo din sa utak ko, baka merong natatanggap po. Di ba? Basahin natin ito. Ano sabi? Si Ping Lacson, lihis issue. Alam, hindi sagutin ang banat ni Marcoleta tungkol sa flood control. Diyos ko po. Ibig sabihin, naniniwala ka din kay Marcoleta na yung mga diskaya dapat nandoon sa Witness Protection Program? Ibig sabihin, naniniwala ka din doon? Yan nga, hinahalugog eh. Eto nga si Marcoleta nung nag-Senate Blue Ribbon Committee, ano gusto? Hanggang 2022 lang, pataas. Yung tatalakayin. Kapag umabot na kay Duterte, sa mga panahon na yon, ayaw na. Sino ang bias sa dalawa? Sige nga. Kapag medyo nasa 2019 yung pag-uusapan, tapos flood control, iniiba na ni Marcoleta yung mga sinasabi. Si Tatay Digong nakaganon dati, sabi, alam nyo, ang malaking korupsyon sa DPWH. 6 na taon na nakaupo. Wala pa sa kulungan si Duterte. 6 na taon na nakaupo. May ginawa si Tatay? Wala. Wala lang. Basta sinabi ko sa inyo, sa DPWH, may korupsyon. 6 na taong nakaupo si Digong, walang naging pagkilos para sugpuin yung mga ghost project at mga issues sa flood control diyan sa DPWH. Kinailangan pa na umulan, bumaha, at ma-realize ni Pangulong Bongbong Marcos na hanapin yung mga malalaking mga kontraktor na nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno at tanungin, alamin kung ano ang nangyari doon sa 13,000 na ipinagmamayabang ng mga DDS na mga flood control. Di ba yun yung pagmamalaki ng dating Pangulo at ng mga DDS? 13,000 daw ang ipinagawa na flood control ni Tatay Digong. Ano yung mga flood control ninyo? May expiration date? Na kapag katapos na yung termino ni Duterte, tapos na din, gagana yung flood control. Abay, gago ba kayo? Baka gago kayo kung gano'n yung iniisip ninyo. Di ba? Yung mga flood control na yan, pag itinayo, aabot 40 hanggang 50 taon. Baka kada 10 years, repair. Di ba? Nasaan yung pinagyayabang na 13,000 flood control sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Baka hindi ho ganun kalala yung naging baha sa buong Pilipinas kung meron talaga yun.
Di ba? At yun ho, ganun. At yun ang iniimbestigahan ni Ping Lacson. At eto naman si Marcoleta, yun ang pilit iniiwasan. Di po ba? Ngayon, nagkaroon ng pag-uusap patungkol sa China. Dahil siguro napansin na din po ng magaling na senador na si Ping Lacson. Bakit ba itong si Marcoleta panay pagtatanggol sa China? Meron pa siyang interview doon sa mga reporter. Kailan ko pinagtanggol ang China? Nakagayon pa, kailan ko pinagtanggol ang China? Lagi. Pinapadali mo ang buhay ng mga China, ng gobyerno ng China. Di ba? Galing sa bibig, hindi niya kaya sa 6 na taon ang umunlad ang Pilipinas. Maghanap kayo ng isang Mark. Oo nga. Di ba? Sir Mark, gumagawa si Senator Lacson ng yung anomalya sa flood control. Ang problema lang, ayaw pumirma ng ibang senador, lalo na yung nasa kabilang politiko. Baka dahil, putik na yan, sasampulan pa ba kita? I-give up ang Kalayaan Island Group. Anak ng putik na yan. Hindi lang pagtatanggol. Kumbaga, gusto na ibigay. I-give up na. Okay na. Tapos na. Yung pinag-aagawan na West Philippine Sea ng Pilipinas at ng China, sasabihin ni Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Bobo ka na lang kapag hindi mo pa nasabi na pro-China yung mga sinasabi ni Marcoleta. Di ba? Minsan hindi natin kailangan yung mga eksaktong word, yung mga eksaktong salita para malaman natin na ipinapamigay ni Marcoleta. No? Hindi mo kailangan sabihin, eto na po, ibigay na po natin sa China ang Kalayaan Island Group. Hindi kailangan marinig yung eksaktong word na yun. Merong mga ibang word o mga termino na ginagamit. Kagaya ng i-give up natin. Pag i-give up mo yung KIG, saan ang punta niyan? Sa China. Hindi aligasyon yun. Kahit iharap mo sa akin si Marcoleta, sasabihin ko, sinabi mo, i-give up ang KIG. Kaya nga, di ba si Marcoleta, sabi, gusto papalitan, paalis. Kaso mukhang di naman papayag. Di ba? Minsan, hindi natin kailangan yung eksaktong word. Kapag ka matalino ka, maalam ka, alam mo yung ibig sabihin nitong mga ito. At alam mo na hinuhudas ang Pilipinas, mga bossing. Kaya nga, sabi ko, kailangan po is umpisahan na yung sose. No? Umpisahan na yung sose case ni Marcoleta, mga bossing. No? Kasi ano sabi ni Marcoleta? Ay, natanggap, nakuha naman po namin yung pera na yun bago mag-eleksyon. Sabi ko sa sarili ko, patay. Nakagawa ng alibay si Marcoleta. Nakabuta si Marcoleta. No? Nakaisa yata si Marcoleta. Kaso po, sabi ko sa inyo pagka nasa Facebook kayo, madami pong mga magagaling na mga lawyer, abogado, na ipinapaliwanag po, lalo na kapag tungkol sa batas.